So what's up mga lods? Yun, maulang umaga, bumabaha-baha pa. Sisingit ko lang sa aking araw ngayong umaga is yung pagpapagawa ng motor. So ayun, pupunta ako ngayon dun sa Vanworks. So medyo nagiging kilala na yung shop na to sa Aerox community or Aerox group. Dyan siya sa may Mindanao Avenue. So taga North Caloocan lang naman ako. Dito sa may Bagumbong may mga malalapit namang daan. So I think 25 minutes away lang ako. So singit ko siya sa araw ko ngayon kasi yung T-post ko hindi naman ako nabangga, pero papalinis ko siya. Tsaka lakas kasi mag-wiggle kapag high speed. Tsaka kapag nag-freehand ako, minsan kapag takbong 40 na, kunyari magbababa lang ako ng visor, takbong 50-60, syempre one hand lang tayo sa handlebar ng motor. So ibababa ko yung visor ko. Yung moment lang na ganun grabe, nagwi-wiggle siya. So medyo nakakatakot yung ganun. So papacheck ko yung T-post ko rin kasi mamaya baka basag na yung ball race. Paparepack na rin tayo ng ng shock kasi tumutukod na siya. Sorry, naririnig ko na kasi yung tukod niya. Papakita ko yung gagawin sa motor ko mamaya. If may budget pa ako mamaya, ipapa-wiring ko na rin siya ng yung Error 12 na wiring. Kasi naka-prevention na rin naman tong motor natin ng Error 12 sa magneto nga lang, sa stator at magneto. Malinis na yon. Parang 4 months ago, 5 months ago ako nagpagawa nun. Ngayon, kung may budget pa, mamaya isasama ko na rin yung wiring ng Error 12. So para siguradong sigurado, kasi naglo-long ride din tayo, mahirap na kung itirik tayo nun dahil dun. Boss, ito yung Vanworks, no? Sige, tayin ko na lang. Inis na. So yun, okay na Error 12. Waterproof mo sa akin.
Paano mga sir? Thank you po ha. Thank you po, sir. Ayos. So yan, tapos na tayo magpagawa sa van work. Okay naman yung gawa. Ang importante, nalinis din yung ating T-post saka ating front shock. May wiggle pa rin siya puna ko, pero pag isang kamay hindi naman na ganun. Meron konti, pero hindi na siya tulad nung nakaraan na grabe. Isang reason din kasi is may top box ako. Alam ko isa sa mga reason na nag-wiggle sa Aerox is yung may top box. May top box ako ayoko tanggalin eh. So titisin ko na lang yung wiggle na yon. Pero at least yun, may worry din kasi ako doon sa T-post ko, merong kalawang na. So at least naayos yung may kalawang, nalinis. Sa front shock naman, ayan, may hindi pala tama doon sa pagkaka-repack nung nakaraan dahil na-repack na rin pala to. Second hand ko nakuha yung Aerox ko, na-repack na rin pala. So ang ginawa is may inilagay na flyball pampatong dun sa spring para hindi tumukod, which is isa sa mga ginagawa nga naman, pero hindi siya maganda eh, kasi di ba nako-compromise yung play nung front shock, kaya pala minsan matagtag na rin siya. Pero ngayon oobserbahan ko siya ng ilang araw pa kasi napupuna ko before may nagto-talk sound dito. Siguro maluwag nga lang yung aking T-post. Yun, worry ko rin kasi is baka may tama na yung yung ball race ko, which is wala naman. Good thing wala naman. Chinek ko kung nawala yung issue na experience ko nung before na medyo may kabig. So ngayon nawala siya. So mukhang kailangan nga lang talaga is linis and regrease. So kanina ni-regrease naman siya, ginrasahan muli dahil syempre matagal na rin tong motor na to, 2018 na model pa ito. Important thing there is that na paayos natin siya, na confident tayo na okay na yung T-post natin and even the front shock. So obserbahan ko na kasi nung mga nakarami na experience akong lagutok. Not so sure kung dito siya T-post yun, baka maluwag nga lang. Mamiti tayo. Yun, na baka maluwag nga lang dito sa T-post, kaya nagto-talk sound siya na nararamdaman ko hanggang dito sa may paa. Nagpaano na rin tayo, aside from T-post cleaning, front shock repack, nagpa error 12 prevention na rin tayo dun sa wiring, kasi inuna kong error 12 prevention dito is yung magneto. So malinis na yung magneto nung parang 5 months ago pa yon, 6 months ago. Ang pinagawa ko for error 12 is yung wiring. So nilagyan siya ng socket. So yung socket na yon, waterproof socket siya. So yun yung nagustuhan ko dun sa Vanworks, dun sa error 12 nila, kasi hindi siya tulad nung nung ibang mga socket or ibang mga gumagawa ng error 12 na dinidirekta lang yung wiring. Kasi once na dinirekta mo yung wiring, even kasi yung mga wires na yun nagkikiskisan pa rin yun. Ang way para matanggal dun is ihinang. Well, just to be sure, may device or gadget nga na ginagamit para as a good socket, no, which is itong ang pinalit na socket, kasi yung dating socket sunog na, no. Buti nagpagawa na rin ako, sakto yung isang butas dun sa lumang socket or stock socket nitong Aerox ko is sunog na. So good thing is pinagawa ko na rin siya, kasi mahirap kapag na experience natin yung error 12 sa daan, titirik pa tayo niyan, no. Hindi na tayo makakausad. Paano kung long ride tayo? Mahirap na. So kaya pinagawa ko na rin yon, waterproof yung socket na inilagay. So ayan, di na ako nag-worry, no, na kahit saan tayo bumira makakapag-start tayo lagi ng motor, kasi yun nga, walang kickstart ang ating Aerox. Yun ang disadvantage. Unlike kung may kickstart to, kapag nagka-busted dun sa starting mechanism nung
wires na yun papunta doon sa magneto, eh pwede natin i-start. Eh wala to, kaya ayun, nag-invest na rin ako doon. All in all, review dun sa Vanworks. They are located at Mindanao Avenue. Katabi sila nung Raycon. So kung maganda i-waste nyo, Raycon ang i-waste ninyo, or Samsung air conditioning, katabi sila nun. Kasi kapag Mindanao Ave, 25C Mindanao Ave yung winaste nyo, dadaling kayo doon sa may Valenzuela, pa Valenzuela. So maling mali yun. At dyan pala sila located. All in all, review ko for Vanworks, okay naman yung gawa. Solid, pulido naman. Makita mo na talagang matagal na rin nilang ginagawa yung mga services nila. Kasi hindi na sila nangangapa. Tuloy-tuloy lang yung gawa. Walang tigil. Hindi tulad sa ibang mekaniko. Nakita na ako na ibang mekaniko na pinifigure out pa paano tanggalin yung isang screw, paano ganito, ganyan, pupukpok dito, pupukpok doon. Hindi, sila sobrang ano na sila, sigurado dun sa kung saan nila titirahin, saan nila bubuksan yung isang bagay. So yun yung nagustuhan ko dito sa Vanworks. And marami na rin kasi talagang nagsasabi na okay ang paggawa dito ng mga common issues na na-encounter sa Aerox, which is tayo some point napagawa na natin. Yun, all in all mga lods, sobrang solid. Napakasaya ko dahil na-maintain na naman natin si Aerox natin, si Braven. Ready na naman for long rides. Sobrang smooth ng handling, oh. Medyo nadam ako nga. So by the way, discuss ko lang pala kung magkano inabot yung pagpapagawa ko. So this sa front shock repack, that is 700 pesos. Ang fork oil na ginamit is Motul. Sa T-post cleaning, that is 400 pesos. Aerox wiring, no, yung error 12 prevention, that is 700 pesos. So all in all, mabot ako ng 1,800 pesos. Tatlong serbisyo na yon. Sobrang sulit na nun, mura na yon, at pulido na yung gawa nun. So yan, that's all mga lods. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to hit subscribe, like and share this video kung sa tingin nyo nakatulong ako. That's all. Hope to see you in my next vlog. Ciao, peace!